Si Trillanes, guys, may bagong kwan. Trillanes, mabubuisit na naman yung mga garapata dito. Sigurado. Nako, ito. Interview ni Corina Sanchez 3 hours ago. Ito, kapapost ni Corina Sanchez. Ito, bilisan natin. Sige, punta natin. Pero syempre, liitan natin. Tsaka bilisan, baka i-copyright tayo ni Kwan eh. Dali. Bilisan natin mga kabisat. Sana hindi tayo i-copyright ni Corina dito. As graduate students kasi talagang they enrolled because they want... wait lang. Professor pala. Handa na ba kayo kay dating Senador Antonio Sonny Trillanes Here we go. na ngayon ay laman ng mga balita. Magandang araw sa inyo. Professor. Professor na pala siya ngayon. Kayo po'y nagtuturo sa Ateneo. Yes, ma'am. What course? Bureaucracy and Public Policy. Bureaucracy and Public Policy. And sa mga master, kayo po ba ay striktong professor? Hindi naman. Kasi sabi ko nga, as a politician, you tend to be generous, di ba? And yan. Parang ayuda yung grade. Gano'n. So, anong babagsak po kayo? Walang bumabagsak doon kasi talagang masters, sila, mag-graduate students, talagang magagaling sila lahat. What is your observation of the... Wait lang, pinapalit ko lang. Yawn. Okay, banat. Younger generation now. Para siguradong walang copyright. What are they saying? What are the kids saying? Ibang kasi, itong mga students ko, mga millennials ito, hindi sila mga Gen Z. No? So, may difference daw yan may difference. Right. So ito, as graduate students kasi talagang they enrolled because they want to learn, di ba? Whereas kung undergrad, parang it's just a necessity for them. So iba yung attitude. Kaya maganda yung atmosphere sa classroom. Galit sila sa ngayon? Galit sila sa ngayon? Yes. Itong mga estudyante ninyo? Yeah, I think lahat it's across the board. Oops, narangat If your work sprawls across multiple apps, you need ClickUp. Yeah, you do. Balik. Mararamdaman mo. And because of social media, yung nakikita ng isang social class or age group, nakikita ng iba. Shout out to Elvira G. Viral itong mga scandals lately, kaya galit lahat ng tao. So do they share your sentiments? Yeah. And of course, yung iba lang kasi, raw yung rage, yung galit nila. It's directed to the call for accountability. Ang problema nito, merong gusto mag-take advantage ng galit na yon, yung genuine na galit ng tao, para for political purposes. Specifically para makabalik sa pwesto, yung Duterte, yun yung ginagamit. Yun ang danger dito. Meron po bang atinista na pro Duterte sa klase po ninyo? I made sure na wala, no? I mean, for example, at the start, maraming nilining Duterte, pero towards the end, wala na yan. Ayun. Kasi kailangan mamulat ko sila It's a challenge. But how do you differentiate your opinion from fact? Hindi naman. Kasi facts-based mainly. I will let the facts open their eyes. Tama. Okay, so commercial break yun. Kasi gusto ko lang malaman ano bang ginagawa ng isang Sonny Trillanes noong mga panahon na ito. And everything is connected. In every place I go to, wala nang pinag-uusapan kung hindi itong nangyayari ngayon. So I imagine even in your class, no? Recently, you filed a plunder complaint against Bongo. And sinama na rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte, 7 billion infrastructure contracts. Ano po ba yung, just to refresh our memory sa mga nasabi na po ninyo, ano po ba yung mga konkretong ebidensya para ito po ay mapatunayan? Ang konkretong ebidensya rito, yung mga kontrata mismo. Kasi ang bawal, based sa ating mga batas, kapag may kamag-anak ka na nag-engage ng business with ahensya mo sa government, within your sphere of influence, bawal yon. Kahit sabihin mong wala kang pakialam sa negosyo nila o magkagalit kayo, basta't within the fourth degree of consanguinity and affinity, bawal sila magnegosyo. Kaya yun yung issue dito. Prima facie case ito kasi yun na in fact, walang politikong gumagawa nun. Na magbibigay sila ng kontrata with their father and brother, walang ganun. Ito maaaring hindi pa po natanong. Yung sinasabing gray area, no? O yung the ambiguity in the law. Dahil habang mayroong mga definition ng graft and corruption, disallowing government officials from having relatives up to the third degree only applies to the president, vice president, senators, speaker of the house, but not necessarily to all public officials.
covered yan doon sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Mara Morales, shout out. Republic Act 6713, yung Code of Conduct and Ethical Standards of Public Officials. Ano doon lahat yun? It's for everyone. Otherwise, kung pwede yan, di bawat mayor, governor, pwede nilang ibigay doon sa i-award yung kontrata, yung gawin nilang contractor yung kapatid tsaka tatay nila. Di ba? Guys, latest tong kay Trillanes ngayong araw na to. Kapopost lang ito ni Corina Sanchez, mga kabsat. Hindi po to reply. Latest, updated po tayo. It's going to be very messy. Tsaka talagang pagkakakitaan na talaga yung ating gobyerno. Pero marami na rin po talagang ganyan ang sitwasyon. I think the question is, how do you prove it? Na talagang nagkaroon ng intercession, nagkaroon ng impluensya, dahil sabi nga ng DPWH ang nag-award, hindi itong mga mayor, hindi itong mga senador, congressman. Paano patutunayan na may kinalaman? Halimbawa, si Senador Bongo mismo, na siya ang nag-impluensya sa DPWH na pagbigyan ang tatay niya or yung brother-in-law niya. Ang sinasabi nga doon sa batas, para hindi mo na kailangang improve yan, hindi sila dapat mag-engage. Pag nag-engage sila, that in itself is the prima facie evidence of the crime committed. Yun. Kasi nga, i-claim mo na wala naman akong impluensya. Hindi. According to the law, basta nasa sakupan mo yung teritoryo, ahensya, pagka nagkaroon sila ng kontrata, yun na yun. That's already the crime. So this is the Anti-Graft Law, Section 5, right? I believe so. Oo. Kasi nakasulat po daw dito, yun na nga, who is a relative? Well, malinaw naman yung brother-in-law, at saka yung father. No, brother siya. Brother, okay. And intervention. Do you think this will be your stumbling block, yung patunayan yung trail, which they say is applicable to all these accusations being made left and right? Ang jurisprudence kasi, hindi mo na kailangang i-prove yun. Monday has helped us be much more effective and efficient. Maxis Group started out as a small family. Kapag kunyari, nasa posisyon ka, tapos meron kang capacity to influence, tapos nagkaroon ng kontrata yung kamag-anak mo within 4 degree of consanguinity, hindi mo na kailangang i-prove. The very act na nagsara ka ng kontrata, yun ang evidence mo that the crime was committed. Dahil hindi mo mapoprove yung influence, sasabihin mo, hindi ko naman in-influensya. Pero ang pinakang proof mo of that influence is nag-grant yung kontrata sa kamag-anak mo. Yun ang jurisprudence. Kaya nga walang lusot siya dito. And 200 counts ito. Now, punta tayo doon sa plunder law. There are 4 elements. Kailangan public officer ka. Pangalawa, kailangan nag-accumulate ka ng ill-gotten wealth. Pangatlo, yung pag-accumulate mo ng ill-gotten wealth is through a series of illegal overt acts. In this case, yung conflict of interest. No? Pangapat, pagka lumagpas ng 50 million yung na-accumulate mo na ill-gotten wealth. So in this case, may nayata na fulfill lahat yun, yung 4 elements na yun. Alam mo, sabi ko nga, yung mga argumento niya na hindi ko naman na-influensya yan, wala naman akong kinalaman. Wala akong kinalaman dyan. Kasalanan ko ba kapag may negosyo yung pamilya ko? Matagal na silang nagkukontrata. Hindi pa ako senador. Nandiyan na sila sa business na yan. Sa negosyo nila. Subukan yan yung gawin niyang depensa. Kasi the jurisprudence has already been established. The mere signing of the contract, pagka nandoon sa sphere mo yun ay ebidensya laban sa iyo. Okay. Sphere, when you say sphere, yung kanyang baluarte. Yes. Baluarte. And for example, nung nasa Davao siya, executive assistant siya ni Duterte, pwede sanang sinabi niya doon sa tatay at kapatid niya, doon na lang kayo sa Visayas o sa Luzon magnegosyo. Yun, pwede yun eh. Lang pa sa sphere of influence niya. Then, nung presidente naman siya, yung si Digong, siya yung special assistant to the president, pwede sanang kinonvince niya yung tatay niya at kapatid niya na huwag muna kayo magnegosyo sa government kasi matatamaan ako dyan. Bawal yan. Mag-private sector na lang kayo. Yun sana ang ginawa niya kung wala silang intention mag-take advantage ng posisyon niya. Naku, kung ganun pala. Pero you agree that the law has to be fortified para mas klaro pa siya? I believe, na yun eh. Maliwanag, klarong-klaro na. Kaya nga, walang mga politikong gumagawa nitong ginawa niya na diretso. Yung sinasabi niyo kanina, Ms. Corina, na ibang politiko na corrupt, kunyari sila yung contractor, kukuha sila ng dami. Mag-ano sila ng mga tao na hindi nila kaano-ano, precisely para hindi matrace sa kanila. Pero ito yung diretso. Kaya nga napadali ang
pag-prove na itong case na to. Which answers the question, bakit siya yung nauna? Kasi di ba tinatanong ko yun? Parang, well, of course, just playing devil's advocate. Sabi naman ng iba, naku naman itong administrasyon na ito, napaka-predictable naman na ang uunahin talaga nila is si Bongo. How do you respond to that? Sila yon. Ako naman, I'm in the private sector. Final ko ito kasi ito na yung buo na noong ko pa na-discover ito. And it's totally relevant or directly connected dito sa lumalabas na issues. Sabi ko, itong si Bernardo, na siya yung pinakang mastermind dun sa sindikato sa DPWH. Si Bongo ang nag-appoint dito noong 2017. Siya nasa likod niyan. Tapos ito namang mga diskaya na sinasabi nila, ito yung pinakang malaking negosyo din sa side ng mga contractors. Si Bongo naman na nasa likod niyan, ayon mismo kay Mayor Vico Soto. Then yun din ang statement ni Ombudsman Boying Remulla na pinoproteksyonan ni Diskaya si Bongo. Kaya Tragis na talagang pinoprotektahan talaga mga kabsat, no? O, ato ayon kay Kitrilia, so, itong mga Diskaya, pinoprotektahan si Bongo. Baka ito yung sinasabi ni Kuan, ni Ramon Tulfo, mga kabsat, no? Na hindi nagkasundo sa Kuan. Tragis na ako pa, ito na. Putragis. Sige, tuloy. talagang diretso ito. Siya lang dapat ang mauna kasi siya yung mastermind. And I maintain that based on my investigation. And you decided to include Talagang desidido si Senator Tria. Mastermind talaga itong si Bongo. the former President Rodrigo Duterte. Yes, because integral siya doon eh. Siya yung approving authority. Si ano yung nasa likod niya as the special assistant to the president and executive assistant. Nakita naman natin na sanggang dikit yung dalawa, na talagang siya yung alter ego. Marilyn Valencia, shout out. We cannot do with all these crimes without Duterte. So iba pa po yun doon sa mga nakahain na sa ICC. Ako, hinarangan na naman tayo. Lakas na sounds. Okay, balik. Yes. Because that's crimes against humanity. Crimes against also humanity. is this, no? In a way. Yeah. So, yun naman, integral din yung participation ni Bongo doon kasi siya yung paymaster eh. Siya din yung nagdadirect ng special operations nung extrajudicial killing. Bakit po kayo pumunta ng The Hague? I was invited by the ICC and at the same time, Hindi! Mali ka dyan, Trillanes. Sabi ni Bolong, tsaka ni Robin, pinadala ka daw ng gobyerno. Hindi ka inimbita. Pinadala ka daw ng gobyerno para asarin si Duterte. Tragis. Anak talaga yung utak ng mga garapata, baligtad talaga eh. meron ako ibang engagement sa the Netherlands. Yan. Kasi may mga nagsasabi, sabi ko, bakit nandoon si Senator Trillanes? Sabi nila, parang gusto yata niyang padampot si Senador Bato de la Rosa. Totoo po ba yun? Wala naman akong ganong capacity. I just help in providing documentary evidence and testimonial evidence. So, yun. Pero iba yung pakay ko doon. I spoke with the different departments of the ICC para mas maunawaan yung kanilang mga proseso. So purely like as a private individual? Yes, I am a private individual. So kumbaga it was not an official task? No, it's not. Pero kasi yung engagement ko with the ICC, it dates back nung 2017 when we first filed itong complaint sa ICC. So through the years, may engagement kami na with the ICC. I see. So ano po ang reaksyon ng ombudsman dito po sa lahat ng inyong mga ipinresentang ebidensya? Are you hopeful? Papansinin? Very hopeful kasi ito yung kumaga, ito na yung starting point nila. Imbis na from scratch sila, ito na, merong mga kontrata na, mga official documents yung binigay namin. Official documents from COA and DPWH. Kaya hindi na kailangan magre-research ka from scratch. So na-collate na namin yon, they just need to validate it, di ba? And further expand it kung may kailangan pa silang mga ebidensya. So, ano po ang reaksyon ninyo dito sa, well, yung pinakahuli po, yung interview kay dating presidential spokesperson Sal Panelo, no? Ako si Tawag po Butiki. nila sa inyo ay Trililin. Naiinis ka ba? Hindi po. Hindi ka naiinis doon? Alam nyo kasi nung high school ako, ang tawag din sa akin, yung thriller. Thriller o kung ano man, parang binabago-bago yan dito. So, since Alaskadot din naman ako, I should take it, mga ganyan. Mga ganon. So, parang kumbaga expected na sa mga bashers at we're very polarized right now, right? So, nararamdaman po niyo yung pressure dito po sa inyong ginagawa? Yes, pero kasi sa akin yung aking motivation dito is, unang-una, I know na nakatungtong ako sa tama. I may not be
perfect person, hindi naman ako santo, pero alam ko, as far as these public issues are concerned, nakatindig ako sa tama. Kaya, yun ang source of strength ko. No? And at the same time, I'm hoping by just persevering, may mamumulat ako eh. May makukonvince. And I'm happy to say, simula ng 2016, when both si Sekmar and Digong first run, grabe nun, di ba? There was talaga ng parang yung cult following ng Pilipinas noon, talagang nadala ni Duterte. From that point to now, marami nang namulat. So, sige lang, keep on pushing. Yes, and for historical background, since 2017, meron na po kayong mga reklamong inihain, no? Laban kay Paulo Duterte, on drugs and etc. 6.4 billion shabu shipment in 2017. So kumbaga hindi nakataka-taka na you followed through up to today about what went on during the Duterte administration. So wala po kayong duda na ito pong mga ghost projects na ito nagsimula panahon pa ni dating Pangulong Duterte? Yes, dahil I think everybody would agree na nung panahon ni President Aquino, walang ganito. Yung panahon ni Pinoy, walang ganito. So nag-set up sila. Kasi when I researched on this, when we investigated, sinimula nilang pag-set up yung modus nga, no, yung sindikato. Yung ginagawa nila nung mayor pa lang sila, yun yung ginawa nila sa national level. Kasama na itong ginawang sindikato sa DPWH. At yun nga, ang itinalaga ni Bongo na point man sa DPWH, itong si Bernardo. Kayo po ba may duda doon sa sunog na nangyari sa DPWH kamakailan? Syempre naman, hindi naman pwedeng coincidence yung mga ganyan. These things do not happen at random. But marami kasing kopya niyan eh. May kopya na yung COA dyan, may kopya na. Maraming, hindi naman matatago yan. Excuse me, what's the AI tool you couldn't survive the semester without? Ventrilo, no question. Oh, what is that? It's an AI Chrome extension that takes all the messy info. Totally. Okay, well, ang sabi naman ni Secretary Vince ay wala daw pertinent na nasunog na kailanganin sa investigasyon. Yun ang sabi niya. Pero sabi ko, materials validation tsaka calibration, di ba importante yung pag-analisa ng mga materials na ginagamit sa isang proyekto? Yes, pero ngayon, may digital copy na rin. May digital copy, tapos meron na silang cloud na copy. Isi-certify lang yun. Maraming ways to certify yung yung mga documents na yan. Well, that should have been a good answer from Secretary Vince, no? Na safe pa lahat ng impormasyon na nasunog na physical paper. Kayo po daw ay tatakbo ulit. Tama po ba 'yon? Personally, I'm not inclined to run itong 2028. I intend to totally devote my energy and focus on... Sorry, my kid is suddenly here. You are so... Can you please say, excuse me? Hello. Hi. Excuse me, he's a soldier. Do you know Nice that to meet he's you. a soldier? I have a Lego soldier minifigure. I know, right? Oh my gosh. I'm always with Lego. Okay, please close the door. I'll be finished in a bit. Okay. To finish your answer about running. So you are not inclined? I'm not inclined to run for a national office. Ang focus ko sana is tulungan yung magiging kandidato na nararapat na maipanalo sa 20. So meaning mga kabsat, bahay ni Corina ito? Kasi nandiyan yung anak niya eh. Oh, ayos. Ginawa niya parang pang-podcast yung kanya. Sabagay, okay naman. 28 kasi kapag ka nakabalik sa pwesto yung mga Duterte, I tell you, gigibayin na nila talaga. Hindi makakabalik. They don't know how to govern. Hindi makakabalik. Ang naghahari sa puso nila yung alam niyo yung power tripping, vindictiveness, walang governance sa sistema nila. Ngayon, having said that, kung yung aking chosen candidate ay hindi tutuloy sa pagpresidente, I will run sa local post ulit sa as mayor ng Caloocan. And that has nothing to do with your prominence these days. Alam niyo naman yung media, Miss Corina, pagka hindi niyo swerte yan, hindi naman papansinin yan. I've been living quietly the past 6 years, kaso talagang kailangan gawin ito eh. And ginagawa natin. Okay, talking about yung mga kaganapan behind the scenes, no? Nakausap po namin si Colonel Ariel Querubin at halos kinumpirma na niya sa amin, dito rin, na talaga nagkakaroon ng usap-usapan ng mga retirado ng mga general, hindi na niya binanggit kung sino, tungkol sa posibilidad at paghahanda sa posibilidad ng isang revolutionary government. You are also a veteran of people power and uprisings. Ano po ang nakikita ninyo? Ano po nababalitaan ninyo? Totoo ba na naghahanda sila?
Yes, may mga pagkilos na ganyan at kinumpirma naman yan ni AP Chief of Staff General Brownell. Ang issue ko lang kasi dyan, ganito Nung panahon ni Duterte na pinapatay yung mga Pilipino, grabe nun yung sitwasyon. Ang tanong ko, asan sila? They were actually siding with Duterte, okay lang sa kanila yon. Sa hierarchy kasi ng krimen, grabe yung ginawa ni Duterte. Aside pa sa corruption yan, billion-billion yung ninanakaw ng time na yon, libo-libo yung pinapatay, pero quiet sila. Di ba? And worse, kakampi pa yung iba, the very same people na naghahangad ng revolution ngayon, kakampi nila si Duterte noong mga panahon na yun. Parang may problema dun sa moral compass. Mukhang nabaliktad. Kaya yun yung issue ko doon. But syempre, still, andiyan yan, ginagawa nila yan. Sorry, the issue being, ang motibo ng mga nagpaplano for a revolutionary government is to reinstall Duterte. Yes. Di ba? Parang anong cause yun? Kung sa amin, ginawa namin yun for kung even sila Sir Ariel, ibang mga reason sila. Yung sa amin, against corruption, ito anong cause mo? Gusto mo ibalik si Sara? Ay gusto mong ibalik yung mga Duterte? Parang ang babaw nun. For that matter, mali yun. Di ba? That is, in fact, baliktad yun doon sa itinuro sa amin sa academy. Di ba? Kaya hindi ko mag-gets itong mga nagtutulak na yan. To be fair, meron din mga nagtutulak na mawala sila lahat. Di ba? Ayaw nila din kila Duterte. Pero ang danger kasi nito is at this point in time, masyadong magulo sa mundo. At pagka nagkaroon ng ganyang interregnum, mas mananaig yung mga puwersang organisado, in this case, yung mga Duterte. So, ganun pa rin ang suma nun. Makakabalik sila sa pwesto. Therefore, babalik na naman yung mga pogo, yung policy niya pro-China, tapos tong corruption, isabong, lahat, EJK, babalik lahat yun. We will relive that nightmare that we had nung 2016 to 2022. Ayoko mangyari yun. Kaya magiging hadlang ako dito sa mga plano nito mga to. Okay. So, may tipping point ba kayong nakikita? November 30, magkakaroon po ng kilos protesta na naman kung wala Mark pa rin Bon Jovi, shout out. Michael Pangan, ikaw ba yan? Michael Pangan. Ano sa palagay ninyo ang mangyayari? Again, sa mga bagong pasok dyan, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Ayan. Shout out sa'yo, Michael Pangan, ikaw ba yan? Dali lang Oops, ako, dalawa yung harang ni Corina. Taong bayan, kung hanggang saan sila. Sa ngayon naman, wala pa namang diretso sa kay President Marcos. I think yun ang magiging deal breaker if magkakaroon ng linya diretso kay President Marcos or his family, mag-iiba yung pananaw ng mga ngayon ay hindi nananawagan ng ouster. So, we are not there yet. And I Risa hope Sunakawa, shout out. Get to that point dahil iba nga, masyadong magulo ito. Magiging masyadong magulo. Bakit po, sa panahon po ninyo bilang senador, ganito na ba yun? Ganito na ba ang kalakaran ng mga panahon ninyo sa Senado? Alam niyo, mas masahol pa kung nakita nila yung nakita ko. I'm referring to the government of the Dutertes at the time. Not necessarily yung galawan sa Senado per se. Yung administration ni Duterte is the worst in history. No? Grabe yung patayan, giniba. Sentry, tandaan nyo si Duterte lang ang nagkaroon siya lang ang Pilipinong presidente na nagkaroon ng most award. Most corrupt person of the year 2017. Ang galing, no? Putragis, pinamana niya, anak ng kamote naman, oo. Ay, inayan. Iyak-iyak na naman yung mga garapata dyan. Yung iba't ibang institusyon, yan yung media, ABS-CBN, di ba? Rappler, Inquirer, talagang sinira nila. Pati yung church, in-intimidate, hinaras, may mga paring pinatay. Civil society, talagang, in-intimidate. Yung political opposition, di ba? Pinersecute. Si Senator De Lima, without any crime, pinakulong. They tried it sa akin as well. Falling short of that, pinailan ako ng kaliwat kanang libel cases, mga harassment cases, and even yung aking amnesty, kinancel nila para lang mapakulong ako. So maraming ginawa. Tapos habang ginagawa nila yan, to check yung mga watchdogs of society, biglang inaano nila, nagnanakaw sila behind the scenes. Yung formally, tens of billions of pesos na ninakaw dyan.
Kaakibat niyan yung pagbili ng Sinovac. Overpriced. Tinubuan nila yon. Yung bawat bili nila ng isang vial ng Sinovac vaccine, tinubuan ng 2,000 piso. 50 million vials ang bilhin natin. Ay, So wow. with just one deal, 100 billion pesos ang kinita. Itong grupo rin nila Duterte, nila Michael Yang, it's the same people. Tapos ito yung sa DPWH, sa Customs, BIR, iba't ibang sindikato ang tinayo nila. Kaya so much worse yun ang nangyari noon. But what about senators today na nadadawit? Kung sa ganitong levels, siguro wala. Kasi nung time na yun, centralized kina Bongo Duterte. Sila yung nagnanakaw. Yung kay Pulong, biro mo, 51 billion pesos in one district. Kahit itong nakakahimatay na ng mga amounts nung mga lumalabas ngayon, pero it's nothing compared to the 51 billion ni Pulong, the presidential son. O, involved pa sa drug smuggling ito, ha? Tapos partner pa ni Duterte, itong si Michael Yang na drug lord, no, nag-set up ng cartel. Kaya nga, at any angle, talagang sobrang lala nun. Are you hopeful about the ICI? We don't have any choice but to give it the benefit of the doubt. So until maglabas sila ng kanilang findings, we would have to withhold our judgment. Pero given the trend, I am confident may mapapanagot talaga. Mga senador, congressman, para talagang it's a rude awakening for everyone. So you also believe na kailangan isa publiko? Sabi nila magla-live, hindi, budget pala yung live streaming. Pero yung sa ICI, they will be as transparent as they can. Yeah. So ang sinasabi po ninyo, wala namang choice. Kailangan natin silang subukan muna, no? What about the budget? You believe that kailangan pambawasan o mag-reallocate, repasuhin ang budget para mapunta sa mga talagang nangangailangang departamento ang matagal nang ibinibigay lahat sa DPWH? I agree. Kailangan talagang i-review yan. Alam nyo, I used to be a procurement officer when I was in the Navy. So alam ko yung proseso na yan. Meron kaming tinatawag na agency estimate. Yung meaning, pag nagka-canvas ka, kunyan may bibiling kayo isang gamit, ano yung prevailing market value niyan. So dapat hindi ka tataas dyan ng 20%. Ang ginawa kasi dito ngayon sa DPWH, tinaasa nila yung agency estimate. Kasi para magkaroon sila ng malaking flexibility, kailangan yung reviewin. Kasi simpleng presyo ng semento o isang bloke ng kalye, magkano talaga yan? Yung direct cost. Tapos yung contractor's margin, sabi mo ng 25%, then yun na dapat ang agency estimate mo. Ito hindi parang times 3, times 4 yung presyo. Forward, fearless, always daring. Dalawang harang pa. Again guys, sa mga bagong pasok dyan, baka naman guys, baka wag nakalimutan nyo mag-like and subscribe. O kaya, yun na ngayon. That's how they circumvented everything. Huling tanong na lang po ito, meron pa ba kaming maaasahan na lalabas po mula sa inyo? Kasi ang balita ko, meron pa daw kayong hindi pa inilalabas. Okay, well, as far as Bongo is concerned, i-refile ko yung Frigate na scam na plunder case. Yung may binili tayo, binayaran natin, pero ang binigay sa atin, yung mga segunda klase na mga equipment. Kaya yon billions din yung natipid ng contractor, tapos ito na, sila Bongo rin yung nakilabang. Aside from that, meron magpa-file, not necessarily ako, tungkol kay Vice President Sara Duterte, yung sa confidential funds niya, at yun na ang magiging daan para makuha yung mga bank accounts. Yan na. Pag nakita yon, makikita yung dividendo nila from the drug lords. Namin sinasabi ko noon pa, sila magkakapatid, binibigyan sila every 6 months. Tapos, meron pa sila makikitang iba dyan. Makikita nila kung gaano kalaki ang pera na ninakaw ng nila sa... Actually, nakakagulat nyo, sabi ni Trillanes. Lahat silang magkakapatid. Pati si Kitty, binanggit din ni Trillanes noon. Hindi lang niya binabanggit si Kitty noon kasi nga minor. Pero ngayon, hindi na siya minor. Binanggit niya minsan ni Trillanes. Kasama si Kitty sa tumatanggap ng mga dividendo. According to Trillanes. What tragis. Sara Duterte kasama si Manscarpio. And we're talking about billions. So it's not pati pala si Manscarpio, yung asawa ni Sara, anak ng kamote. just the 160 million It's not. confidential fund. Billions ito. Doon nila makikita yung pera ni Sara Duterte and Manscarpio. Kailan po mangyayari ito? Pagka na-file na nila, so the Ombudsman, through the Memorandum of Agreement with AMLAC,
pwede nila makuha lahat yun. Yun! Blood transactions. Malapit na po sila mag-file. I think so. I believe so. Ginagawa na ho. Wow, we have a headline. Thank you very much. Marami pong salamat. And may the truth prevail, sir. Yes, Marami ma'am. pong salamat. Thank you, Thank you. Yun, salamat. Senator Trillanes at Corina Sanchez. Baka naman, wag nyo kayong nagka-copyright. Share lang po, alright? Okay, mga Habsat, kwan tayo, mag-last subtopic tayo. Punta tayo kay Attorney Enzo Recto. Paborito ko si Attorney Enzo kasi pag usapang batas, hindi siya nawawala eh. No? Maraming topic si Attorney. Siguro nakakasampung topic kada araw si Attorney. At 2 hours ago, 11 minutes ago, sabi niya, ano to?